Magandang gabi po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito sa amin sa UK at saan man pong dako ng mundo kayo naroon. Isa pong mapagpala at magandang araw ang aming inihahatid na pagbati sa inyo. Salamat po sa pagkikinig sa amin pong gawain at pag-join sa amin. Let me call Sister Marley po para sa opening prayer. Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ng wagas, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang aming tagapagligtas, ang aming karamay sa lahat ng sa lahat po ng aming pinagdadaanan. Wala po kayong katulad, Panginoon. Kaya kami po ay nagsusumamo sa inyo, Panginoon, na bigyan niyo pa po kami ng lakas na pananampalataya, Panginoon. Kayo lamang po ang aming inaasahan, ang aming tagapagligtas, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga biyayang walang hanggan, sa lahat ng iyong pinagkakaloob sa aming ikinabubuhay, Panginoon. Lalo-lalo na po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga biyaya. Maliit man ito, malaki, Panginoon, taos puso ang aming pasasalamat sa iyo. Kung wala po kayo sa amin, paano na po kami, Panginoon? Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, na nariyan kayo, na natatawagan ka namin sa lahat ng oras, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming gawain dito, ang lahat ng aking kapatiran, lalo-lalo na po si Brother Albert, Panginoon, na pagkalooban niyo pa, Panginoon, ng inyong banal na katuruan, Panginoon. Sa pamamagitan ni Brother Albert, kami po ay naliliwanagan sa lahat ng iyong gustong iparating sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Natututo kami pa konti-konti. At pasasaan din, Panginoon, kami po ay magiging iyong alagad, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw takbo ng aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa lahat ng pagsubok, Panginoon, pinagtitibay mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat subo ng aming ikabubuhay. Maraming po salamat, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang lahat na may kaganapan dito, ang lahat ng si Brother Randy na siya mag-IT, ang aming singer, ang lahat ng aming kasabi dito, lahat ng mga nagsasubscribe, Panginoon, nawa, Panginoon, marami pang makinig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito, idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thy
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay maririnig natin ang inspirational talk ng aking brother husband. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ang akin pong ibabahagi sa inyo sa araw na ito ay ang akin pong kung paano po ako tinawag dito sa gawain simula pa po noong mga nagdaang mga taon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ng konti yung paano po talaga ako nanatili sa gawain ito. Nung pong araw mga kapatid, kami pong mag-asawa sa Pilipinas pa lang ay kami po ay naging kasapi nung tinatawag na Couples for Christ. Ngunit yun po ay panandalian lang sapagkat ang akin pong may bahay ay umalis papunta sa abroad. Nag-abroad po siya hanggang sa ako po yung naiwan sa Pilipinas. Ah, Hanggang sa kami po ay nakarating dito sa UK at dito po sa UK, muli po ay kami po ay tinawag sa isang gawain na sa sabi po nila ay under umbrella ng Catholic, yung pong El Shaddai. Ah, Tapos sa kalaunan po ay siguro po panawagan din ng Diyos na kami ay mapabilang sa gawain ito. Noong pong nagtagal-tagal ay parang napansin ko po sa gawain iyon na paulit-ulit na lang yung aral. Mostly po basta nasa Biblia rin naman po yung kanilang mga binabasa. Ngunit mali po yung pagpapaliwanag nila hanggang sa nagkaroon po kami ng pagkakataon ni Brother Albert na magkaroon ng pag-aaral ng Biblia doon po sa isang bahay ng aming kapatiran sa Aylesbury. At simula po noon, ang una pong salita ng Diyos na tumimo po sa akin ay ito pong sa Aklat ng Mateo na lagi kong binabasa sa inyo, ito pong sa 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Dito po sa talatang ito mga kapatid, hindi ko pa po masyadong nauunawaan, hindi pa po ako masyadong nalilinawan sa banal ng salita na galing sa Panginoon hanggang sa may mga pagsubok pong dumating sa aming buhay. Unang-una po yung kalusugan ng aking asawa. Marami pong pinagdaanan ng aking may bahay na sa kalusugan. Ilang beses po siyang kung saan-saan lugar na naho-hospital. Kada magbibiyahe po kami, meron siyang nararamdaman. Ngunit kami naman po ay nananalangin nung panahong yon. Patuloy po yung aming pananalangin. Ngunit ito po yung ginamit ng Panginoon sa akin upang ako po'y manatili sa gawain at hanggang ngayon nga po, siya kong pinanghahawakan. Sapagkat ang sabi nga po rito, kung uunahin natin ang sabi po rito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. At ito po ay isang naging ika nga po ay pagsubok sa akin at sinubukan ko pong
humingi ng sa Panginoon ng payo sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita at ako po ay sa pamamagitan po ng aking isipan, sinabi ko po sa kanya na, Panginoon, pagalingin niyo lang ang aking asawa ay ako'y maglilingkod sa inyo. Hanggang sa yun po ay ibinigay ng Panginoon, gumaling po siya. Ngunit sa kalaunan po ng paglilingkod, pabigat po ng pabigat yung aming problema, kalusugan, sa amin pong mga anak. Lahat po ng aming mga anak nagkaroon kami ng problema. Ngunit hindi po yung nagpatinag sa amin, sa aming paglilingkod hanggang sa ako po ay nanindigan sa salita ng Diyos na ako po ay talagang umalis doon sa aking nakaugaliang pananampalataya na nung panahon pong yun ay marami kaming naririnig na comment na siyempre hindi po mawawala yon sa mga iniwan namin na akala mo raw kung kami kung sinong perpekto. Ang katuwiran ko naman po, kung ako'y mananatili, hindi na nga po ako perpekto, ay mas lalo naman pong mapapalulong sapagkat kaunti-unti po ng pag-aaral ay naisip ko po na ang aming ginagawang ito ay hindi po para sa kung ano ako ngayon, kung hindi po para sa kabilang buhay. At yan nga po na bago yung lubusan, yung aking pananampalataya. At unti-unti po ay talagang hindi na po nag-unti-unti. Talaga pong inalis ko yung tumalikod po ako sa dati kong pananampalataya sapagkat alam ko na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay mauunawaan ko kung ano talaga yung kaligtasan, kung ano talaga yung makakapagdala sa kaligtasan. At dun nga po sa meron nga po akong nakausap na ang mahalaga tayo ay gumagawa ng mga bagay sa kapwa. Ngunit naisip-isip ko po kung hindi ko babaguhin yung aking pananampalataya kahit ako'y gumagawa ng ikabubuti sa kapwa, hindi rin po ako maliligtas. Sapagkat ito po ay sinabi din dito sa aklat ng Santiago, sabi po rito, datapwat kung kayo dito po sa aklat ng Santiago, chapter 2, simula po sa verse 9, datapwat kung kayo nagtatangi ng mga tao ay nagkakasala kayo. Kayo hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsasabi huwag kang mangangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging swail ka sa kautusan. Isa po ito sa aking pinahawakan din na kung ako'y magpapatuloy doon sa aking pananampalataya, doon sa aking lumang pananampalataya, ay kahit po ako'y gumawa ng mabuti, ay hindi po ako maliligtas sapagkat yan po ay ang Diyos ang nagsabi. At gayon nga po, ako po'y nagpapasalamat at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagbibigay sa atin, ang papahayag sa atin ng salita ni Brother Albert sapagkat siya po ang ginagamit, ako po'y naniniwala na siya po'y ginagamit ng Panginoon upang tayo ay madala o marating natin yung kaligtasang tinatawag. Ah, Siya po ay pinagkalooban, siya po ay may wisdom. Kaya hindi man po ako regular na nakaka-attend ng gawain, malaking bagay po yung nare-review natin yung mga gawain natin na doon po rin tayo makakakuha. Kagaya ko po na nag-a-IT, doon din po ako kumukuha ng aking ibabahagi sa inyo sapagkat saan naman po ako kukuha wala naman po akong kaalaman. Iba po yung pinagkalooban ng wisdom kaysa nakikinig. Ngunit yung pong nakikinig, yung pong pakikinig, makakapagligtas po yung mga kapatid sa atin. Makakapagligtas po yun kung tayo makikinig at sapagkat sa pakikinig po, sa patuloy po nating makikinig, hindi lang po pakikinig, sa patuloy po makikinig,
ipapaunawa rin po sa atin ng salita ng Diyos na ito ay dapat nating isagawa. Ika nga po sa aklat din po ng Santiago na yung pong pananampalatayang walang gawa ay kung tayo makikinig lang ay hindi wala pong patutunguhan. Kaya yun po yung unang-una po sa pagdating po sa pananampalataya, yung pong sa pagsamba, yan po yung aking unang tinalikuran na na alam ko ako'y madadala sa kaligtayan. Ika nga po rito sa sa aklat ng Pedro, 1 Pedro, chap verse chapter 4, verse 3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masasamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa suklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung pong mga bagay na yan, yung pong, kung minsan, yung pong nakakaraan, sinishare ko po sa inyo na kasulat po sa aklat din ng Galatian, yung pong mga bagay na dapat nating iwasan, yung pong mga pita ng laman, yung po yung makakapagligtas sa atin mga kapatid. Yung kasulat na yun sa aklat ng Galatian, sa chapter 5 po yung nakasulat, yun po yung makakapagligtas sa atin. Yun po yung ating pagninilayan, ang ating po mga sarili kabilang doon sa mga binanggit doon sa pita ng laman, kung ating pong pagninilayan, tayo po'y bilanggo, bilang tayo po'y narito sa digdig neto, tayo po'y bilanggo ng mga binanggit na yun sa Galatian. At isa nga po ron, ako po'y naging bilanggo ron, yung pong paglalasing, ako po'y naging bilanggo noong matagal na panahon. Nung ako po ay nasa sa Pilipinas pa, hanggang sa ako'y makilala ng aking asawa, ay siya po yung makakapagpatunay na ako po ay bilanggo nung, nung isa. Sa mga, hindi na naman pong isa. Nung pong basahin ko yon may mga bagay po ron na ako po ay bilanggo na yun po yung unti-unti ko pinaglalabanan hanggang sa ngayon at ako po yung nagpapasalamat muli at sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay ako po ay naririto sa gawain ito at nananatili upang hindi hindi po para sumikat ngunit para maligtas sa pagdating ng tamang panahon. At yan lamang po mga kapatid at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, Brother Husband. At ngayon naman po ay atin pong maririnig ang pagpapaliwanag ni Brother Albert ng mga mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga minamahal magulang at kapatid. Magandang hapon sa ating mga kapatid dyan dito sa UK at magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at sa sino mang tao na maaaring makarinig ng ating munting pag-aaral na ito ng salita ng Diyos ay magandang araw po sa inyo lahat. At nawa po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Sa narinig po natin yung pagpapatotoo ng ating isang kapatid, si Brother Randy, sa araw na ito kung paano na binago siya ng Panginoon, kung paano na ang salita ng Diyos ay kanyang pinanindigan sa kanyang buhay, sapagkat alam po naman ninyo mga kapatid, kahit naman tayo nandito na sa gawain, hindi naman tayo makakaiwas din doon sa mga pagsubok na dumarating. Kasi doon sa pagsubok, alam po ninyo yung mga pagsubok, yan na nagpapatibay sa atin. Pinapatibay tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Kung ating pong babasahin dito sa aklat ng Roma, ay meron po tayong mababasang ganito.
Dito po sa aklat ng Roma chapter 5 verse 3, ang sabi po rito ay ganito. Not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Ayan po ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 3. Ayan. Kung tatagalugin po natin yan, dito po sa bagong tipan, aklat ng Roma 5 verse 3. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagala kayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ginagamit po ng Panginoon yung mga suffering kahit sa mga kagaya natin na sinasabi nating tayo ay nagpipilit na makasunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa hirap para ding isang magulang na ang kanyang anak ay pinapayagan niyang magtrabaho na mabigat habang bata pa, para pagdating ng siya'y maedad na ay handa na siya na talagang magtrabaho ng maayos. Kahit na mabigat, hindi siya aantras sa kanyang trabaho sapagkat nasanay siya. Ganon din sa ating daan ng pananampalataya, tayo pinapayagan ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok o kapighatian. Ang wika rito, kapighatian eh. Nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Doon nadidevelop yung ating patience sa pagsubok na yon. Yung pagtitiis. Yung pagtitiis, doon nadidevelop yon. Kaya pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo. Katunayan, dito sa aklat ng Santiago, ganun din ang binabanggit ni San Santiago eh. Ito. Sa sa chapter 1 verse 2 and the following. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So yun din na ipinahayag ni St. James o ni San Santiago na tayo pinapayagan ng Diyos na dumaan sa suffering. Bakit? Gusto niya na tayo maging matatag. Pinatitibay tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating buhay. Ayan. Kahit nga tanong mo si Balagtas ganun din doon sa mga tula niya na yung halaman na nahirati sa maraming tubig, pagka kinulang ng tubig, madaling nalalanta. Parang may ganyan tula si Balagtas So, dito sa Biblia, ganun din. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, mayroong mga tiisin na talagang bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Meron namang tiisin, sabi ni San Pedro, na bunga ng ating maling ginagawa. Nagtitiis tayo dahil tayo ay gumagawa ng mali. Sabi ni San Pedro, ay anong halaga na magtiis? May suffering ibasahin natin doon sa Pedro, 1 Peter, chapter 2, verse 20. Ito sinasabi, may tiisin din pero mayroong pagtitiis na sa Panginoon. Ayan.
Ang sabi rito ni San Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y mangagkasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Alam po ninyo, merong pagtitiis na bunga ng pagkakamali o pagkakasala. Sa Pilipinas, merong napakayaman na siya may-ari ng gasoline station. Hindi ko naman dinadagdagan ng salita ng Diyos, parang halimbawa lang. Yung may-ari ng gasoline station, nalulong siya sa sugal. Hanggang sa yung kanyang ari-arian at pati yung gasoline station ay naubos sa sugal. So, ang nagresulta siya nagtitiis. Pero yung kanyang pagtitiis ay bunga ng kanyang pagkakamali. Sabi ng Biblia, anong halaga na magtiis kung ito'y bunga ng iyong maling ginagawa? Merong mga tao nagtitiis dahil naging addict. Naging drug addict siya. Nagkasakit. Nagtitiis. Ay anong halaga ng pagtitiis kung bunga ito ng ating maling ginawa? Pero meron pong pagtitiis at yan po yung pagtitiis na itinuturo sa atin ngayong mga nagnanais na sumunod sa Panginoon. Merong pagtitiis na kalugod-lugod sa Diyos. Ano yun? Ayan, oh. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti, ay ano po ba ang mabuti? Ay yung salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos. Ang sabi nga ng aklat ng Roma chapter 7 verse 12, ang kautusan ay mabuti. Ayan, no? Righteous and good. Ayan, ang sabi sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 12. So, makikita natin dito, pagka ang ating pagtitiis ay bunga ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay nagtitiis. Talagang pinaglalabanan mo yung ikay makagawa ng masama. Dahil diyan nagtitiis ka, ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos po yun. Gusto mong kumuha ng gamit ng may gamit, magnakaw, ay nagtitiis ka na hindi ka gumawa ng masama. Ikaw ay hinihikayat na magsugal. Ikaw ay nagtitiis dahil dati ka nagsusugal, pinaglalabanan mo sa sarili mo para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Ay maganda ang iyong pagtitiis. Pero kung ikaw ay nagtitiis ng kahirapan dahil sa iyong maling ginagawa, ay anong halaga ng iyong pagtitiis? Ay yan ay kasalanan mo rin. So merong dalawang klase ng pagtitiis, pero yung ating pong pinag-aaralan, yung pagtitiis na bunga ng ating pagsunod at paggawa ng mabuti. Nagtitiis tayo dahil ayaw nating makagawa ng masama sa ating kapwa. Nagtitiis tayo dahil ayaw natin na magdroga. Ikaw ay kabataan. Dati ka na nalulong, tinitiis mo na huwag ka na uling gumamit. May pagtitiis yan eh. Mas matindi nga ang pagtitiis nun eh. Dati kang user, pagkatapos nag-aalis ka, mas matindi ang pagtitiis mo. Talagang pinaglalabanan mo. Dati kang sugarol, pinaglalabanan mo na hindi ka na nagtitiis ka para masunod mo kalooban ng Diyos at ang kinabukasan ng iyong buhay at ng iyong pamilya ay nakataya. Pinagtitiisan mo lahat. Maganda yun sa paningin ng Diyos. Nagtitiis ka dahil ikaw ay chismis ng chismis. Ay naidemanda ka. Ay nagtitiis ka dahil ikaw ay naidemanda. Dahil sa iyong paninirang puri na iyong kapwa. Ay anong halaga na iyong pagtitiis? So may dalawang klase ng pagtitiis mga kapatid. Pero mabuti na pagtiisan natin ay yung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng kanyang kalooban. Yan ang tamang pagtitiis mga kapatid. So naandyan na tayo sa pagtitiis na yan at yan nagpatibay sa kina Brother Randy sa pagtitiis na yan.
Sabi nga niya, ay kaysa sa malabag ko ang kalooban ng Diyos, mas mabuting ako'y humiwalay na. Tama naman yun na humiwalay ka, lalo na yun ay isang sekta ng pananampalataya na nandun ka sa loob noon, ay humihiwalay ang isang tao. Sa aking parte, mga kapatid, palibhasa ang pagtawag sa akin ni as a preacher. Hindi po naman as a member eh. As a preacher, nung ako'y nasa simbahan, ang gusto kong impluwensyahan ay sila sa aral ng Panginoon. Magkaiba po kasi yung attendee kaysa ikaw ang nangangaral. Ang nangangaral kasi may impluwensya ka eh, na mabago mo sila. Sabi nga na iba imposible, sa iyong pananaw yun, pero sa Diyos hindi. Sapagkat kung imposible yun, di dapat sana walang nakasamang lumabas. Meron din naman nasamang lumabas. Ayan na nga si Sister Shirley. Ibig sabihin, nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay talagang mabisa. Ngayon, tapos na yung pangyayaring yun. Tapos na ang pangyayaring yun. Iba kasi yung pagkatawag sa akin eh. Kaysa pagkatawag doon sa iba. Matagal akong kasama sa El Shaddai. My dear brothers and sisters. Nung ako'y nasa El Shaddai, hindi ako naluhod sa santo. Nasa Madrid pa nga ako, hindi ako naluhod sa santo. Ganyang katibay ang aking pananampalataya. Pero bakit ako'y naandoon sa lugar na mali ang ginagawa? Kasi meron akong impluwensya sa kanila eh. Preacher ako eh. Pwede akong makahikayat dahil ako'y may karapatang magsalita. Kung ako'y ordinary member, ako'y alis talaga. Bakit? Ay hindi ko naman marinig yung gusto kong marinig. Ay ba't ako mananatili ron? Ano ang sabi ng Panginoon doon sa gayon sitwasyon? Kung ikaw ay miyembro, ha? Ito sinasabi ng Panginoon sa aklat ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Yan natin simulan sa 14. Kung ano ipinagagawa ng Diyos. Pag ikaw ay nasa isang grupo na ikaw naman ay hindi preacher, ha? Ikaw ay attendee. Ito sabi, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at ang kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat kayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. So, may aral ang Panginoon kung ikaw ay isang miyembro sa isang grupo na ang iniaaralin mali na talagang pinaalis nga. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Ay kung ikaw naman ay preacher, ikaw ay mangangaral, ay merong mga pangyayari din sa Biblia, no? Ganito po ang pangyayari naman. Sa aklat po ng Gawa, chapter 14. Kasi ang sa binasa ko sa 2 Corinthians, yun po ay mga attendee sa loob ng iglesia na mali. Pinaalis nga eh. Ngayon, kahit nga si San Pablo dating miyembro ng Judaismo, lumabas siya eh. Bakit? Ay siya tigasunod sa Judaismo. Ang iniaaral nga niya, aral ng Judaismo eh. Ang kabutihan lang sa akin, my dear brothers and sisters, nung ako'y nasa El Shaddai, ang iniaaral ko salita ng Diyos. Hindi aral ni Brother Mike ang iniaaral ko, kundi aral ng Diyos ang iniaaral ko. Kaya yung mga tiga Batangas na nakakarinig nung aral ko doon sa Battersea, sinasabi nila, maganda yung preaching mo, brother.
Talagang nakalagay sa Biblia. Yun po yung pagkakaiba ko kaysa roon sa ibang nandun sa gawain yun. So my dear brothers and sisters, ito naman ang pangyayari sa kasaysayan ng buhay ng mga apostoles. Dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 14. Ito po ang pangyayari. At nangyari sa Ikonyo na sila'y magkasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nangagsalita ng gayon na lamang na anupat nagsisampalataya ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ano po ang pangyayari? Yun nga pong apostol pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo eh. Ano ibig ko sabihin? Kasi po itong mga apostoles na ito ay matatapang to eh. Kahit nga sinagoga ng Hudyo, pinasok nila eh. Bakit? Ay preacher sila eh. Makaka-impluensya sila eh. Kaya ano po nangyari? Sa verse 1, at nangyari sa Ikonyo na sila'y magkasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nangagsasalita ng gayon na lamang na anupat nagsisampalataya ang lubhang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. So yung mga Hudyo at Griego na impluensyahan ng apostol. Ay bakit po? Ay kasi po sila ipumasok doon na sila'y nangangaral. Ay kung member ka, di ka naman mangangaral, ay pumasok ka rin sa balwarte ng kalaban, ay ikaw ang mahihikayat, hindi ikaw makakahikayat. Pero sa ginawang ito ng apostoles na ito, sila ang nakahikayat. Pinasok nila ang sinagoga ng mga Hudyo. Ituloy po natin ang pagbasa. Datapwat inudyo ka ng mga Hudyong Suwail, ang mga kaluluwa ng mga hentil. Yan. Ayan, ganito po. Ayan, At nagsitira nga sila doon na mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan ng Panginoon at nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya na ipinagkaloob na gawin ng kanyang mga kamay ang mga tanda at mga kababalagan. Datapwat nagkabahabahagi ang karamihan sa bayan at ang isang bahagi nakisama sa mga Hudyo at ang ibang bahagi nakisama sa mga apostol. At nang gawin ang pagdaluhong ng mga hentil na mga Hudyo naman, ng mga hentil at ng mga Hudyo naman na kasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y halayin at batuhin. At sa pagkaalam nila nito ay nagsitakas na patungo sa mga bayan ng Lycaonia, Listra at Derbe at sa palibot-libot ng lupain. At doon nila ipinangaral ang ebanghelyo. So makikita natin ang katapangan ng mga apostol. Bakit sila pumapasok sa mga sinagoga ng hindi naman kanilang pag-aari at sa mga Hudyo? Ay kasi po mangangaral sila eh. Gusto nila na makapagligtas kahit na mga Hudyo. Ayan. So, nung panahon po ni Saint Paul, siya'y kasama sa Judaismo o sa mga Hudyo. Pero bakit po siya'y lumabas? Ay kasi po si San Pablo Apostol nang maging apostoles at tagapangaral ay nung panahon lamang ni Kristo nang siya'y makonvert ni Kristo sa daan ng Damascus. Pero nung siya'y miyembro ng Judaismo ay humiwalay po siya. Kasi po nakita niya na mali ang aral ng Judaismo. Ay hindi naman siya preacher sa Judaismo. Siya po'y tigapagpatupad ng mga batas ng mga punong pari. So, makikita natin dito mga kapatid, merong iba-ibang klase ng pagkatawag talaga sa tao. Meron tinawag na ikaw ay tigasunod, meron naman tinawag na talagang mangangaral. Medyo magkaiba ng kaunti ang sitwasyon. So my dear brothers and sisters, ipinakikita ko lang ang sitwasyon. Ngayon, doon sa mangangaral, sa isang kagaya ko, ano ba ang utos naman sa mangangaral? Basahin natin sa aklat ng
Ah, ito, 1 Corinthians chapter 5. Ayan, ang sabi rito, babalaan ni babalaan ni aral ni Saint Paul ito sa mga tiga Corinto. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Ayan. Tunay nga na hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutang ito o sa mga masasakim at mga manlulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Sapagkat kung gayoy, kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o maglalasing o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi baga kayo'y nagsisihatol? Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa mga nasa loob? Ayan. So my dear brothers and sisters, ito palang sulat na ito ni Saint Paul sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 5 from verse 9. Ang sulat na ito, intended ito doon sa hindi yung unang tunog dito ng unang mga verses na binasa ko Ang tunog dito hindi tayo pinalalayo roon sa mga mapakiapid, sa mga mapangalunya, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan sa labas na iglesia. Pero kung ikaw ay nasa loob ng iglesia at nakita mong ang kapatid mo'y sumasamba sa Diyos-Diyusan, mapakiapid, masasakim, manlulupig, ang pinaiiwasan pala rito ni Saint Paul, yung nasa loob ng iglesia, yun ang layuan nyo. Itinitiwalag nga yun ng iglesia noong unang panahon. Itinitiwalag. Pag nakitang ang isang kapatid ay manlulupig, masasakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, ay ipinatitiwalag. So my dear brothers and sisters, pagdating po sa nasa labas, hindi pinaiiwas ni Saint Paul yung kanyang mga alagad doon sa mga taong nasa sa labas na masasakim, manlulupig, o mananamba sa Diyos-Diyusan. Kasi wala po tayong karapatang humatol sa nasa labas Ayon nga po sa banal na kasulatan, ang hinahatulan ng Diyos yung nasa loob. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba nyo napapansin? Tayo'y hinahatulan dito tuwing tayo para tayo nasa hukuman Pagka tayo'y nagagawain. Bakit po? Ay kasi dito pinag-aaralan yung sinisiyasat ng Diyos sa ating konsensya at sa ating budhi yung ating mga maling ginagawa. Kaya tayo hinahatulan ng Diyos habang tayo nakikinig ng kanyang salita. Bakit po? Ay kasi gusto ng Diyos na linisin tayo sa ating kasalanan para pagdating natin sa Judgment Day ay maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Tayo na pumasok sa iglesia ng Diyos, tayo na nakikibahagi sa iglesia ng Diyos, nililinis na tayo ng kanyang banal na salita, preparing each and every one of us for the Judgment Day. Kaya kung napapansin po ninyo, tayo habang tayo'y nandito sa gawain, binabago ng Diyos ang ating kaisipan, binabago ng Diyos ang ating puso. Kung tayo magnanakaw, inilalayo tayo sa pagnanakaw. Kung tayo mangangalon niya, inilalayo tayo sa pangangalon niya. Nililinis tayo ng salita ng Diyos dahil ipiniprepare niya tayo sa pagdating ng Judgment Day. Ngayon mga kapatid, pagdating sa nasa labas,
sila rin ba ay ituturing nating hindi dapat nating pakisamahan? Ay paano yung liwanag na tinanggap mo kay Kristo kung hindi maliliwanagan yung nasa labas? Wala na ba silang pag-asa? Kaya ang sabi rito ni San Pablo ay ganito, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas. Walang pakialam si San Pablo sa mga taong nasa labas. Kahit na sila ay mangangalo niya o magnanakaw, hindi siya humahatol sa nasa labas. Pero ang nasa loob, yan ang kanyang hinahatulan. Kaya ang sabi rito, hindi baga kayo magsisihatol sa nasa loob, datapwat sa nasa labas ay Diyos ang humahatol. At ano naman ang kanyang sinabi sa mga nasa loob, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So, malinaw pala rin na ang pinaiiwasan yung nasa loob na nakabalat kayo. Kunwari sa Diyos, bago pagdating naman sa labas, hindi pala naman pala totoo. So my dear brothers and sisters, kung meron tayong mga kapatid na ganyan, yan ang pinalalayuan. Pero kung pagdating sa nasa labas ng iglesia ng Diyos, walang karapatan tayong humatol sa kanila. Ang tanging paliwanag dito, tayo'y dapat na magsilbing liwanag tulad ni San Pablo Apostol. Basahin po natin sa aklat ng mga gawa. Gawa 26:18. Ayan, ito po, 26:18. Ito po sinasabi. Ang sabi po ay ganito, sa 17, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. Saan daw sinusugo si San Pablo Apostol? Sa mga bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. So si San Pablo pala, siyang apostol na isinugo ng Diyos ni Kristo para sa mga hentil. Ayan. Ano naman ang purpose ng pagsusugo sa kanya sa 18? Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So my dear brothers and sisters, yung pala upang idilat ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Upang sila'y mga balik sa ilaw. Alam naman natin ang liwanag ay si Kristo. Mula sa kadiliman, mula sa mga maling ginagawa, sa mga masasamang bisyo, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap. So talagang may tungkulin ang isang alagad ng Panginoon, lalo na sa mga nasa labas, sapagkat nais ng Diyos na maligtas ang mga nasa labas. Now, my dear brothers and sisters, sa ating kapanahunan ngayon, na mga tao ay ligaw na sa pananampalataya sa katotohanan, napakahirap nating baguhin ngayon sila. Marami na sa mga Katoliko, mga naging ateista. Marami na sa mga Protestante ang mga naging ateista. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. Pinaniniwala na nila yung evolusyon. So my dear brothers and sisters, mabigat ang labanan sa ating kapanahunan ngayon. Bukod pa sa mga ateista, meron pang maling klase ng pananampalataya sa ating kapanahunan ngayon. Tayo na imulat, ang marami sa atin na imulat mula sa ating pagkabata sa maling paniniwala at pananampalataya, ligaw sa aral at utos ni Kristo. Pero pinaninindigan nila at ang katwiran nila, dito kami ipinanganak, dito na rin kami mamamatay. Yan ang katwiran nila. Pero sa paningin ng Diyos ay maling katwiran yun, mga kapatid. Dapat tayo'y mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos.
sapagkat ito ang ating tanging pag-asa at kaligtasan. Ang Biblia ay nag-aalok sa atin ng tamang daan para sa ating buhay, para tayo'y makarating sa buhay na walang hanggan. Pero ang Biblia sa ating kapanahunan ngayon ay hindi pinaniniwalaan lubos ng marami. Ang marami sa atin, lalo na yung mga nasa labas, ginagawa lang nilang parang katatawanan lamang ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay napakalinaw. Ito maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa paniwalaan tayo at sa hindi, ito ang totoo na ang kaligtasan ay nasa Ebanghelyo ni Kristo. Sa ating kapanahunan mga kapatid, mahirap dahil ang paniniwala ng iba, may sarili-sarili tayong paniniwala, my dear brothers and sisters. Kahit nga sa ating Panginoong Jesucristo, iba-iba ang kanilang paniniwala. Merong sinasabi na ang ating Panginoong Jesucristo tao. Yan po'y paniniwala ng ibang mga iglesia, lalo na yung Jehovah's Witness, yung iglesia ni Kristo. Ang kanilang mga pinaniniwalaan si Kristo raw ay tao. Hindi kailanman naging Diyos, sapagkat ang kanilang binabatayan ay nasa aklat ng Isaiah 45 na iisa lang ang Diyos. So my dear brothers and sisters, magkakaiba. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Kristo? Siya ba'y tao lang? Hindi po. Siya ay Diyos, my dear brothers and sisters. Siya ay bugtong na anak ng Diyos na ipinanganak bago pa nilalang ang sanlibutan. Ang tao po ay nilikha sa pamamagitan ng alabok. Si Kristo, wala pang alabok sa lupa, ay ipinanganak na ng Diyos Ama sa langit. Nasa aklat po yan ng Proverbs chapter 8 verse 23. Yan po ang pagkapanganak sa ating Panginoon Jesucristo sa spiritual, sa espiritu. Wala pa mundo, nandun na siya. Basahin na nga natin sa Biblia. Dito po sa aklat ng Lumang Tipan, Proverb o Kawikaan, chapter 8. Simulan natin sa 23 yata yon. Ang sabi po rito sa aklat ng Kawikaan, ito pong salitang ito ay para sa karunungan ng Diyos. At alam po naman natin na si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Ayan, sinasabi po yon. Pero tingnan natin, kung siya ang karunungan ng Diyos, paano siya nag-exist noong unang panahon? Ang sabi po ay ganito, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Si Kristo pala'y nandun na, wala pang alabok. Hindi pa nalilikha ang alabok ng sanlibutan. Ay saan ba tayo nilikha ang tao? Sa alabok. Ayan. Nang kaniyang itatag ang langit, nandun ako, at nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kaniyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya na ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salansangin ng tubig ang kaniyang utos. Nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa,
at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. So makikita natin dito na talagang si Kristo ay hindi tao. Sapagkat ang tao ay nilikha mula sa alabok, samantalang si Kristo ay itinanganak na ng Diyos bago pa natatag ang sanlibutan. Basahin natin sa aklat ng Juan. Ito po sinasabi. Aklat po ng Juan. Ito po sinasabi sa 18. Sa chapter 1 verse 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Napakalinaw po naman ang sinasabi rito. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ay sino nakakita? Ang bugtong na anak. Sino po ba ang bugtong na anak? Si Jesus, si Kristo. Na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Dito malinaw na ang Kanyang bugtong na anak na nasa sinapupunan niya, hindi tao. Bakit? Sapagkat sinasabi rito sa pasimula, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. So, si Kristo hindi tao. Ay sino siya? Si Kristo ay Diyos ayon sa Ama. Pag tinanong mo yung Ama sa langit, ang isasagot niya sa atin ay ang kanyang anak ay Diyos. Basahin natin sa Hebrew chapter 1. Chapter 1. Ayan, basahin natin ng 1. Sa verse 5 natin simulan ng pagbasa para makilala natin kung anong tawag kay Jesus o sa kay Kristo ng Ama. Kasi nagsasalita rito ang Ama. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak at ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayan, ituloy natin. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, si Kristo po kasi panganay, ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So talagang mataas si Kristo, pinasasamba ng Diyos Ama sa mga anghel si Kristo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Kasi ang anghel po, espiritu, kaya hangin. At ang kanya mga ministro ay ningas ng apoy. Pero ito ang sabi ng Ama tungkol sa anak. At ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang nagsasalita rito ang Diyos Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sino ang sinasabihan dito ng Diyos Ama sa langit tungkol sa kanyang anak? Ano ang pagkakasabi? Ito ang sabi ng Diyos Ama sa langit. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Sino raw si Kristo? Ayon sa Ama. Pag ang Ama ang tinanong, o Diyos, Diyos ang tawag ng Ama sa kanyang anak. Ay tama naman yun sapagkat ang anak ng kabayo, kabayo. Ang anak ng baka ay baka. Ay siyempre, anak ng Diyos ay di Diyos din. So bakit hindi matanggap ng iba na Diyos si Kristo? Ay kasi mababaw ang kanilang pagkaalam at pagkakilala sa salita ng Diyos. Pero kung itatanong naman natin kay Kristo, ano naman na isasagot ni Kristo kung ano siya? Basahin natin sa aklat ng Juan chapter 17 verse 5. Ito sinasabi. Panalangin po ito ni Kristo Habang nananalangin si Kristo, ito po. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So si Kristo pala may kalwalhatian na wala pa ang sanlibutan. Ay sino siya ngayon? Kung siya wala pa ang sanlibutan, ay siya naruroon na.
Hindi siya tao, my dear brothers and sisters. Ngayon, doon sa 24, John chapter 17 verse 24, ang nagsasalita pa rin si Kristo para makilala natin ang lubusan siya. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So dito ipinakikita mismo sa salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi tao. Siya ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero merong mas higit na makapangyarihan kaysa Kanya, siyempre yung Kanyang Ama. At si Kristo rin naman na may sabi niyan na mas makapangyarihan ang Kanyang Ama kaysa sa Kanya. Basahin po natin sa aklat ng Juan 14. Juan 14. Ito po sinasabi. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil ako'y pasa sa Ama, sapagat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So makikita natin dito na maging si Kristo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang Ama. Ngayon, para maalis yung ating pag-aagam-agam dahil sa paniniwala ng iba na si Kristo ay tao, habang ang atin namang paniniwala si Kristo ay hindi tao, kundi siya ay Diyos. Ganito po ang mangyayari pagkatapos ng paghuhukom. Kung ano magiging katayuan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng Judgment Day, basahin po natin ayan, nakikita natin mga kapatid na pagdating ng katapusan ng mundo, ang talagang siyang mangingibabaw sa lahat ay walang iba kundi ang ating Ama sa langit. Kahit ang ating Panginoon Jesucristo ay pasasakop sa kanyang Ama sa langit. Ito po, yun po sinasabi ng banal na kasulatan. Hahanapin ko po kung saan ko yun makikita. Hinahanap ko po mga kapatid kung saan ko nakita yun. Medyo nawala sa aking alaala kung saan ko nakita yon, my dear brothers and sisters. Hindi ko matandaan kung saan ko nakita yon. Chapter, ano nga ba yun? Hindi ko matandaan kung saan ko nakita yon mga kapatid. Pero yun ay malinaw na pinakikita ng Biblia na siya ay pasasakop din sa Ama pagdating ng
Ah, saan ko ba nakita yon, my dear brothers and sisters? Nawala sa aking isip yun eh. Nawala sa aking isipan. Nawala sa aking isipan, mga kapatid, kung saan ko makikita yon. Ngayon lang nangyari sa akin ito eh. Medyo nahina na yata itong aking isip eh. So my dear brothers and sisters, yan po, kagaya ng aking sinabi, ganun ang mangyayari. Tayo ay masasakop. Yan, hindi ko na makita kung saan yun, saan ko nakita yun, my dear brothers and sisters. So, yan po, yun ang aking masasabi. Ang higit sa lahat, ang Ama sa Langit, at pagdating po ng Judgment Day, ay ang Ama rin, ang Anak din ay papasailalim sa kapangyarihan ng Ama, at ang Ama ang siyang magiging lahat sa lahat. Nakalagay po yun eh. I-type ko nga yung first thing. Ayan, dito ko itatype sa English pero mas madali. Ito. Wala, hindi ko makita, mga kapatid. Natatandaan ko lang yung sinabi na ganun ang sinabi ng hindi ko alam kung saan sulat ko nabasa yon. Pero ganun po yung sinasabi na ang Panginoon Jesucristo masasakop din sa Ama. Hindi ko na lang matandaan kung saang verse ko nakita yon. So my dear brothers and sisters, ganun. At ngayong araw na ito, pasensya na po kasi hindi ko talaga mahanap yung aking nasa sa isip na yon at nawala sa aking kaisipan kung saan ko nakita yung verse na yon na gustong ipahayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero malinaw na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi po tao ayon sa salita ng Diyos. Kasi kung ating pong babatayan maging sa ibang bahagi ng Biblia dito sa aklat ng Hebrew, chapter 1, verse 1, malinaw din ipinakikita ang sabi ganito, the supremacy of God's Son. Long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophet. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He uphold the universe by the word of His power. After making purification for sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So makikita natin
na ipinakikita rito na talagang ang ating Panginoon Jesucristo ay exact, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. So, hindi natin dapat pag-alinlanganin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi kung dito po sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 18, yan din po ang sinasabi. Ang sabi po rito ay ganito. Colossian chapter 1 chapter 2 verse 18 yata 'yon. Hindi. Colossian chapter 1. Hindi ko na rin matandaan ito. So my dear brothers and sisters, ayan, nawala na ako sa aking sa verse 15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created. Ay kung tao po ito di hindi siya makakalikha. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, or all things were created through Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Ayan. Sa verse ayan. So, iyan po mga kapatid, wag natin pag-alinlanganan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Kagaya ng sinasabi ng iba na siya'y tao lang. Sa atin mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na kayo'y nagka-interes sa salita ng Diyos. Dalangin ko sa Panginoon na sa mga darating na araw ay makatulong ko ang bawat isa sa inyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At baka dumating ang panahon na mag-assign na lang ako ng isang mangangaral ng salita ng Diyos every Sunday. Maari si Brother Randy o kaya si Sister Shirley para sila ang mangaral ng salita ng Diyos. Pansamantala, maari siguro na ako dumalang ng pangangaral. Kasi napapansin ko sa sarili ko, nawawala yung aking pagkatanda doon sa ibang mga salita ng Diyos. So, palagay ko it's about time na maipasa ko sa iba yung paglilingkod na ito. Maaring kay Sister Shirley o kay Brother Randy, bahala kayo magtulong na dalawa at dalangin ko na patnubayan kayo ng Panginoon sa inyong pangangaral ng salita ng Diyos sa mga darating na araw, my dear brothers and sisters. So, yun na lamang mga kapatid at maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng salita ng Diyos, Brother Randy. At dalangin ko sa Panginoon na puspusin ka ng karunungan ng salita ng Diyos upang maipagpatuloy mo ang pangangaral na ito. At siguro panahon na para tayo mag-assign every Sunday kung sino mangangaral ng salita ng Diyos. So, yun na lamang mga kapatid at dalangin ko na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Amen. Salamat po, Brother Albert, sa inyong mga mabuting balita na galing sa ating Diyos na masalangit. Hindi na ako. Naghang. Sorry.
Let me call po si Sister Shirley Pareo sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Papurit, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga sandaling ito. Patuloy mo kami, Panginoong, binibigyan ng iyong mga banal na salita sa pamamagitan ng aming mahal na kapatid na si Brother Albert. Nawa po, Panginoon, ang mga aral na pinagkaloob niya sa amin, higit sa lahat sa inyo, Diyos na buhay, nasa sa aming mga kaisipan, sa aming buong pagkatao, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay magsilbing aral at maging isang buhay na patotoo ang aming nalalaman sa araw na ito, Panginoon. Sa simula ng taong ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy mong ipinagkakaloob mo ang iyong mga kapangyarihan, ang lahat ng mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay, Panginoon, sa aming mga nararanasan. Sabi mo nga, Panginoon, ang pagtitiis ay nagsisilbing katatagan sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, kami naririto upang kami ay magbugay sa iyo, Panginoon, ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga biyayang ipinagkaloob. At kami, Panginoon, ay kayo ang aming sasandigan sa lahat ng aming pangangailangan sa buhay, Panginoon. Panginoon, ano man po, Panginoon, ang aming nararanasan sa ngayon, Panginoon, ang aming mga buong pagkatao, Panginoon, patuloy kami humingi sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, ng iyong hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo na ulo hanggang paa upang kami, Panginoon, ay nararapat humingi at tumanggap ng iyong mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa gawain ito, Panginoon. Hinuhubog mo kami, Panginoon, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Kaya, Panginoon, huwag mo po kami pababayaanan, Ama. Nasa sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo po ang aming kalwalhatian sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po'y umaasa, Panginoon, na sa araw na dumarating, Panginoon, sa mga araw at mga oras at mga panahong dadaan, Panginoon, ay bigyan mo po kami, Panginoon, ng inyong kabanal-banalang dugo, Panginoon, na upang kami, Panginoon, ay makalakad ng tapat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga lahat ng mga nagsasuffer sa buong mundo, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay huwag niyo po ako, Panginoon. Huwag mo po kami, Panginoon, pababayaanan, Panginoon, sa landas ng aming buhay, Panginoon. Kung ano ang aming patutunguhan, Panginoon, ay kayo po ang banal na Panginoon na bigay ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami tuhod at inataas namin ang aming buhay sa inyong lahat, Panginoon. Panginoon, marami po salamat sa iyong pagmamahal at ang iyong mga biyaya at ang iyong mga awa, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name, I pray. Wala. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa inyong pong pagsama at pakikinig sa mga mabuting balita ng Panginoon. Hanggang sa isang linggo po, makinig tayo muli sa mga salita ng Diyos. God bless us all.